Meron akong gustong ipakita ang kontrata. Gusto ko ipakita ang isang kontrata. Can we flash that on the screen? Can we enhance that? Ito po ay isang kontrata na pinasukan ng isang korporasyon, Infinitus Marketing Solutions Inc. Take note, Securities and Exchange Commission. Ito po yung pangalan noong kumpanya sa taas, kung makikita nyo. Nakalagay po sa agreement na binilugan this contract made and entered into August 2023 in the city of Makati by Philippines, by and between the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, represented by the Director of Media and Public Relations, Chinese Embassy, Mr. Wu Qingqi, with office address at 4896 Antonio Arnaiz Avenue, Makati, Metro Manila, hereinafter referred to as client, and Infinitus Marketing Solutions Inc., represented by Micah Pointon, Marketing Director with business address, nandiyan naman po, Valero, Makati, as the Ibinunyag provider. ni Senator Francis Tolentino ang operasyon ng troll farms na pinopondohan umano ng China upang siraan ng mga makabayang personalidad, gobyerno, at ang Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Admiralty and Maritime Zones, ipinakita ni Tolentino ang kontrata sa pagitan ng Chinese Embassy at Infinitus Marketing Solutions, INC, na pirmado noong Agosto taong 2023 para sa serbisyo ng mga keyboard warriors. Kalakip nito ang tseke mula sa Chinese Embassy na nagkakahalaga ng 730,000 piso bilang bayad sa naturang kumpanya. Ayon kay Tolentino, ang mga keyboard warriors ay ginagamit upang magkalat ng pro-China na impormasyon at sirain ang mga pulisya ng gobyerno lalo na kaugnay ng West Philippine Sea. Isa rin sa mga target ng troll si Pangulong Bongbong Marcos at si Congressman Ace Barbers na nagpahayag ng pagtutol sa China. Babala ng senador, ang mga troll na nagpapanggap bilang propesyonal, estudyante, o ordinaryong mamamayan ay nagpapakalat ng fake news na posibleng paniwalaan ng publiko. Giit niya, hindi dapat ipikit ng mga Pilipino ang mata sa tahasang panghihimasok ng China sa layuning pahinain ang bansa. Samantala, kinumpirma ng National Security Council ang indikasyon ng Chinese-sponsored information operations na posibleng may layuning impluwensyahan ang midterm election sa ika-12 ng Mayo. Ayon kay NSC Assistant Director Jonathan Malaya, may mga operasyon upang palakasin ang mga kandidatong pabor sa China at siraan ang mga hindi nila gusto. Dagdag pa ni Malaya, ang mga pro-China narrative ay nagpapalaganap ng maling impormasyon laban sa mga batas sa maritime zone. Aniya, may mga influencer na nagpapalaganap ng mga ganitong naratibo. Ilan ay nasa China at pawang scholar ng Chinese government. Kaya hinihimok ngayon ng mga butanteng Pinoy na suriin at huwag iboto ang mga kandidatong pabor sa China, gaya na lamang ng kandidato sa pagkasenador na mas gustong gamitin ang South China Sea imbes na West Philippine Sea.